Hello everyone! Welcome to Remarvin Cooking Lifestyle. Sa araw na ito, gagawa tayo ng pangmeryenda sa maulan na panahon. Tamang-tama ito sa ngayon na panahon, umuulan-ulan dito sa probinsya. Gagawa tayo ng ginataang bilo-bilo. Una nating hiwain ang ating kamuting kahoy. Ayan. Hiwain natin siya ng cubes. Depende kung gaano kalaki po ang inyong pagkahiwa. Tapos mayroon tayo ditong kinayod na fresh coconut or niyog. Ayan, hiwain natin yan. Then dito, tapos natin mahiwa ang ating kamuting kahoy, gagawa tayo ng bilo-bilo. Yung bibilugin natin yung ating glutinous rice flour. Yan, dalawang klase or dalawang kulay ang gagawin natin. Ang isa red, ang isa purple. Ito ang purple. Ayan, depende sa inyo kung anong or gusto nyo ng matingkad, damihan nyo po ng kulay. Tansyahin lang yun dahil pangit din pag sobra ng ang kulay na nilagay natin sa ating glutinous rice flour. Ito naman ang red. Ayan. Then haluin natin at lalagyan natin ng tubig dahan-dahan. Ang tubig depende yan sa inyo kasi hindi pareho ang ating glutinous rice flour. Mayroong matakaw sa tubig kaya dito tansya-tansya lang hanggang create siya ng clay. Ayan. Tapos na. Then, bilog-bilogin natin ng maliliit. Ayan. Ito ang ating purple. Yan, bilog-bilogin natin siya hanggang matapos na lahat ng pagbilog ang ating kulay na purple. Ayan, tapos na ang purple. Isunod naman natin ang ating kulay pula or red. Same process. Lagyan natin dahan-dahan ng tubig. Ayan. Kasi may glutinous rice flour na hindi siya matakaw sa tubig or mayroon din matakaw sa tubig. Kaya dapat tansyahin lang natin dahan-dahan ang paglagay para hindi siya maglata or sobrang lambot. Then, same process sa purple. Bilugin natin ang ating ginawang clay. Ayan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga newly uploaded video ng inyong kusinera. Ayan. Pagkatapos natin mabilog-bilog ang ating glutinous rice flour, ito naman ang ating malagkit or glutinous rice. Hugasan natin gaya ng paghugas ng pagluto ng kanin. Ayan. Pagkatapos natin hugasan, lagyan natin ng tubig at isalang natin. Unahin natin itong lutuin dahil kailangan sobrang lambot ito pag ginawa natin sa ating lugaw or sa ating bilo-bilo. Yan. Pakuluan lang natin siya. Tapos habang pinapakuluan, pigain natin ang ating fresh nyog. Lagyan natin ng at least 2 cup na tubig or 1 1/2 cup. Then after mapiga, salain natin at i-separate yung ating kakang gata. Then, ang pangalawang gata naman, yan, napiga na natin. Ilagay natin siya sa ating sinaing na malagkit. Pampadagdag sarap ito or pampatagdag lasa sa ating niluluto. Then, isunod natin, ilagay ang ating tapioca pearl. Ang tinatawag nila na sago. Yung iba nilalagay luto na yung sago. Ako, ang sago dito is hindi pa yan siya luto. Then, ating halu-haluin para hindi dumikit. By the way, ang ating flame is low fire lang yan para hindi masunog ang ating mga niluluto or nilulutong bilo-bilo. Then, takpan lang natin hanggang maluto ang ating
tapioca at saka ang ating glutinous rice. Then haluin natin. Ayan, nag double size na ang ating glutinous rice. Dito, isunod natin ilagay ang ating ginayat na kamoteng kahoy. Ayan. Again, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded video. Ayan. Sa gustong magpa-shoutout, just comment down below sa ating description box para man-shoutout kayo sa next upload natin. Ayan, after natin ilagay ang ating tapioca or kamuting kahoy, ilagay natin ang ating binilog-bilog na dalawang kulay ng glutinous rice flour. Ayan. After ng glutinous na bilog-bilog, ilagay natin ang ating ginayat na saging. Ayan ang ating saging. Then, haluin natin para hindi didikit sa ilalim. Dahil ang ating bilo-bilo ay dumidikit yan. Then, lagyan natin ng at least 1 cup white sugar. Ang tamis po depende sa atin panglasa. Then, lagyan natin ng brown sugar at least 1/4 kilo. Dito kasi hindi masyadong mahilig sa matamis, kaya pansyado lang ang paglagay ng asukal. Ayan, then i-mix-mix natin, hayaan natin kumulo. Pag lumutang na yung dalawang kulay ng ating bilog-bilog kanina, ibig sabihin luto na yan siya, ang bilo-bilo natin. Ayan, continue stirring lang para hindi po masunog ang ibaba. Once again, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating newly uploaded video. Ayan, continue lang ang ating paghalo. Ayan, pagkatapos nating halo-haloin, ayan mga ka-OFW, andito tayo ngayon sa bakasyon kaya ayan, maririnig nyo ang mga sigaw ng ibon sa ating kapaligiran. Dahil nasa probinsya tayo sa mga sandaling ito. After nating ilagay ang ating sugar, lagyan natin siya ng vanilla essence. Ang vanilla essence is optional lang po. Pwede kayong gumamit ng dayap pag walang vanilla. Pero pag wala ding dayap or vanilla, okay na rin po yan siya. Ayan. Pagkatapos nating lagyan ng ating vanilla essence, lagyan natin siya ng at least 1 cup na powder milk na inano natin sa tubig to add the creaminess ng ating niluluto. Ayan. Then, ang last part, ilagay na natin ang ating kakang gata. Yan, pinakahuli nating ilagay ang ating kakang gata dahil pag masyadong luto ang ating kagata, hindi na natin malalasap ang creaminess ng ating niluluto. Then, pakuluan lang natin siya ng mga at least 2 minutes. Then, ready to serve na ang ating simpleng bilo-bilo na masarap kainin sa malamig na hapon na umuulan. At this time, tapos na nating lutuin. I-serve na natin. Ito na ready. Thanks for watching. Maraming salamat sa ulitin.